ang nakapagtataka bakit ginawang terminal ng mga basis ng kumpanya ang nasabing lugar. Walang abiso ang MJB at hindi man lang kami binigyan ng kopya para malaman din namin ang masabing lugar na no build zone. At walang public hearing ang aming butihing mayor upang ipaalam at ipabatid na ang lugar na iyon ay no build zone na dapat ay maiwasan at hindi nangyari ang malagim na trahedya at wala sanang mga buhay na nawala at pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Yes, meron po kayong gustong ipaabot sa committee ito? Yes po. Sino po Mayroon sila? po. Kasi tatlo po sila ngayon. Can you please introduce yourself to the committee? Sino po? Si Apo Onlos. Sige po. Alfonso po. Alfonso. Okay Yes po. po, sir. Sige po, sir. Kung meron po kayong gustong ipaabot sa committee ito. Honorable members of the Committee on Disaster Resilience, chaired by Honorable Alan Juan B. Cleo, alongside STEM sponsors of House Resolution numbers 1586 and 1587, Honorable Erwin Tolpo, Honorable Arlen D. Brosas, and Honorable Eric Giap, as well as the Vice Chairperson, Honorable Sia Graham Alonto Adjung, guests, visitors, kanatong tiba madyaw na alaw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Matikadang Cristante Alfonso, sa kasulukuyang presidente ng Mansaka Ancestral Domain Management of Mako Incorporated, MADMI, Certified and Recognized Indigenous People Organization, IPO, by the National Commission on Indigenous People, NCIP. At ang MADMI po ay registered with Securities and Exchange Commission, SEC. Bago ako nagiging presidente ng MADMI, simula 1992, ako po ay dati nang naninilbihan sa tribong Mansaka at isa nang nag-organize sa lahat ng barangay sa aming bayan ng Mako na magkaroon ng kanya-kanyang leader per barangay. Kung susumahin, mahigit kumulang 30 taon na akong nagsisilbi sa tribong Mansaka. Iisa rin ako sa mga taong nangangasiwa na magkaroon ng titulo ang aming lupaing ninuno or ancestral domain. Taong 2007, napasurbi po namin ang aming ancestral domain, and it was awarded during the 20th anniversary of IPRALO, way back October 2017 at Century Park Hotel, Manila. Dahil sa aking dedikasyon, ako po ay napili bilang presidente ng MADMI IPO noong January 2019 sa pamamagitan ng consensus building process. Bilang IPO president, ang MADMI ang technical arm ng IPS. At tungkulin bilang presidente ang pangasiwaan ang aming ancestral domain at isa dyan ang Barangay Masara, kung saan nangyari ang malagim na trahedya, ang pagguho ng lupa na tumabon at kumitil sa buhay, humigit kumulang 100 katao at missing humigit kumulang 60 katao. Tungkulin din ng isang IPO president ang magbalidate sa anumang development na nangyayari sa ancestral domain. Gaya na lang ng pagtayo ng mga bagong gusali, turismo, paaralan, barangay halls, electrification, farm-to-market roads, mining operation at iba pa na may kaugnayan sa ancestral domain. Saklaw din ng tungkulin ng IPO President ang pagsiguro na ang lahat ng mga proyekto na naitatayo sa ancestral domain ay masisiguro na may proseso at kaukulang papilis at pagsunod sa tinatawag na pre-prior and informed consent.
or EPIC. Ito ay ginagawa ng isang proponent bago pa ito magtayo ng isang proyekto at pati ang gobyerno kailangan ding sumunod sa prosesong ito. For the information of this body, nag-operate po ang Apex Mine Company sa lugar namin kasi may memorandum of agreement between ICC's IPIS Mansaka Tribe of Mako way back June 2004 for 25 years. Kaya may tinatanggap ang tribo na royalty share na 1% from the gross production and 1% from the gross income. Binigyan namin ng authority ang kumpanya na magmina sa aming ancestral domain sa kondisyon na susundin nila ang napagkasunduan na nakasaad sa MOA. In all fairness sa AMSI, they operated as responsible mining. Compliant naman po sila sa ibang probisyon sa MOA. May mga taon na hindi nila ibinigay ang 1% gross production. Dahil dito, naghain po kami ng complaint sa Regional Hearing Office in CIP Region 11 sa kanilang pagtanggi na ibigay ang 1% gross production. Sa pamamagitan ng aming kultura, para maresolba ang problema na yun, idinaan namin ang usapin sa baraw-baraw, a traditional way of resolving conflict. After the baraw-baraw, the problem was resolved, ended Apex Mine Company Incorporated to download the 1% royalty fee from the gross production to sumpaw ng Inansabong Mansaka Incorporated, SIMI. Another IPO from the impacted barangays and another 1% gross from income be downloaded to IPS Mako through its economic arm, MADMI. Sa usaping pagguho ng bundok sa Zone 1, Barangay Masara, Mako, Davao de Oro, naging sentro ng investigasyon ang usaping ancestral domain. Totoo po na ang gumuhong bundok ay ancestral domain na parte rin ng mining tenement ng Apex Company Incorporated. More or less 1 to 2 kilometers away from the mining portal. Medyo malayo nga ang naturang lugar sa actual mining area. Ang nakapagtataka, bakit ginawang terminal ng mga basis ng kumpanya ang nasabing lugar? Terminal ng mga basis kung saan doon sumasakay ang mga empleyado tuwing uwian at doon bumababa pag pumapasok. Sa umpisa, akala ko ay okay lang na gawing terminal kasi di ko din batid na no build zone pala ang natural na lugar. Hanggat sa nakita ko na rin na may gusaling nakatayo na mismo sa harap ng landslide area, ito ay ang barangay hall ng Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. August 6, 2007, unang nangyari ang trahedya na pagguho ng bundok na kumitil sa buhay ng may 7 katao at pagkasugat ng iilan. September 7, 2008, nangyari ang ikalawang pagguho ng parehong bundok na kumitil ng buhay na 25 katao at ikinasugat mahigit 30 katao. Matapos ang nasabing trahedya, yours truly, with the help of my colleagues, nagsagawa po kami ng ritual sa pananiwalang may mga ibang espiritu na naisturbo dulot ng mining operation. Dumating ang panahon na may nakatayo na mga gusali ng barangay hall. Ito ay ang proyekto ng gobyerno na walang pahintulot ng tribo at validated ng NCIP na proyekto ng gobyerno, kailangan pa rin ito ng validation para mabigyan ng specific na tinatawag use of rock contract. February 6, 2024, gumimbal sa buong Pilipinas ang pagguho ng bundok na kumitil sa napakaraming buhay. Nais ko ring ipabatid sa inyo na kung hindi pa gumuho ang bundok,
hindi ko malalaman na no build zone area pa lang pala ang nasabing lugar. Walang abiso ang MJB at hindi man lang kami binigyan ng kopya para malaman din namin ang masabing lugar na no build zone. At walang public hearing ang aming butihing mayor upang ipaalam at ipabatid na ang lugar na iyon ay no build zone na dapat ay maiwasan at hindi nangyari ang malagim na trahedya at wala sanang mga buhay na nawala at pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Kung alam lang sana namin, nabigyan sana ng babala ang mga residente para lisanin ang natural na lugar. No build zone pala ang nasabing lugar. Di ko lubos maisip kung bakit naglagay ang terminal ng mga bus ang ating AMSI Incorporated. Ang mga bus po ay yung kabilang sa mga natabunan na gumuhong bundok last February 6, 2024 na ikinamatay ng maraming trabahante na lulan ng 3 bus at isang jeep na sa mga oras na iyon ay pauwi na sana. Ang tanong ko lang sa AMSI, bakit po kayo naglagay ng terminal ng bus na alam naman po ninyo na ang nasabing lugar ay no build zone? Ang tanong, no build zone area. Sa madaling salita po hindi nila nirerespeto ang aming karapatan na kahit sila ay kumpanya at gobyerno, kailangan pa rin nilang sumunod sa proseso na itinakda ng NCIP at ng Republic Act 8371. Tapusin ko naman lang sir, kay konti naman lang no. Actually, itong last portion na to, this is my personal necessity because this is the time that I can disclose my hinanakit because I was one of the victim when it comes to governance is concerned in our municipality. Sorry to tell you this, no? Gaya na lamang ng nangyari sa akin. Nasa pilitan akong pinaglib sa aking posisyon sa kadahilan ng galit ang aming mayor sa akin. Sorry, Pastor, no? Because I'm just telling the truth and reality. Kasi hindi ako pumanig sa kanya. Alam mo na sa politika. Sukdulan po ang galit sa akin ng aming mayor. Hindi pa niya siya nakaupo as newly elected mayor. Inutusan na niya ang aming head sa IPS, in the name of Rolando Casigluman. Natanggalin ako at ayaw na niyang makita ang aking pagmumuka sa aming opisina. Na kung tutuusin, hindi naman ako trabahante ng munisipyo. Na kung makapag-utos siya sa animoy, mga alila niya ang aming mga leader. Sorry, Mayor. Hindi pira ng LGU Mako ang aming ginagamit sa aming operasyon. May sarili kaming opisina. Kami ang nagpatayo ng building gamit ang aming royalty. Pira din ng tribo namin ang aming ibinayad sa mga utility bills. Pira din namin ang pinasasahod sa aming mga workers. Bakit ganun na lang ang kanyang pangingialam sa tribo namin? Kulang pa ba ang 2 leader namin na nagbuwis ng buhay way back 2000-2011? Dahil din sa kanyang pangingialam. Hawak sa liig ng mayor namin ang mga leader ng tribo. Kung sino ang hindi pumanig at sumunod sa kanyang mga utos ay pinatatanggal niya. Katunayan nga dyan, 2 IPS leader namin sa barangay ang pinatanggal niya, inutusan si Matikadong Casigluman. Kasi alam niya na hindi siya pwedeng mangialam personal kasi may self-governance naman ang tribo and we are not against the government. Pero bakit pinakialaman talaga niya ang aming self-governance? Last portion, sir, Your Honor, nais ko ring bigyan ng diin ang hindi makatarungang pahayag ng aming Mayor Carlos Volter Rimando noong first committee hearing na nahirapan siyang paalisin ang mga residente sa Zone 1
sa kadahilanang ancestral domain ang naturang lugar. Samantalang siya na mismo ang nagbigay ng mga permiso sa mga tindahan na nakatayo sa naturang lugar, gaya ng pagtayo ng barangay hall. May personal knowledge ang mayor dyan. Bakit mo hinayaang magpatayo ng barangay hall at terminal ng mga basis? Alam mo naman na no build soon ang area na yan. Hindi natin masabing walang negligence sa part ng LGU kasi ang pagkakaroon ng mahigit 100 plus katao including the missing ay masabi na natin na may pagkukulang talaga. Hindi sana magkaroon ng maraming patay kung ang kumpanya at LGU ay may pakialam at binigyan ng importansya ang safety ng bawat residente at trabahante. Yun lang sir, your honor, maraming salamat. Madyaw na ambong kanaton ubos. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong salaysay. Again, base po dun sa salaysay ng ating IP leader, mukhang may mga ano po siya doon, may nabitawan. Pero yung parang may narinig po ko doon portion sa inyong salaysay regarding with Apex. Meron na pong na file na ano na ganitong complaint sa korte? Wala. Oo. I-reiterate ko sir, may complaint kami sa quasi-judicial pero due to nagbalik ang loob ng aming understanding, Okay. binalik namin sa customary practice namin at yung hinihingi namin na dapat ibigay sa amin yung gross output, ibinigay naman nila Okay. Yeah, sa tribo. yes. Kasi ang kanina po may mga abogado po tayo dito. At ayaw ho namin mag-delve into something na nandun nasa korte kasi baka masubjudice po tayo. Gayunpaman, nagpapasalamat po kami sa inyong salaysay. Although dahil alam po namin ay may itatry po natin no kung paano ito makonect kasi ang resolution po sir ay tungkol doon sa nangyaring landslide. At hindi ho sakop ng resolution na gusto ng ating mga kasama po dito yung parte ng agreement ninyo with Apex. But nevertheless, nagpapasalamat po kami sa inyong salaysay at mag-a-add po sa pag-improve po ng understanding ng committee ito regarding sa resolution. So marami pong salamat.